pupunta tayo dun sa batang may bukol. Bibigyan natin yun ng grocery tsaka patas para sa panggamit niya. Ay, nakakawa pa yung sitwasyon. Maganda din na matulungan. Pagkata na kasawa. Kaya mamaya pupuntahan natin. Bibigyan ng grocery. Ang dami din na palang napapahayan dito ang kalimutan. Tapos, nung unang pagsama ko, sinama ako sa pag-vlog. Ayun, may mga tinulungan sila. Tapos, pinutan nga namin mga sa pabahayan din. Kapuyapan. Ako gusto mo sumama dito para malaman ko dito. Enjoy ko din pagka. Mga taong hindi kailangan din ng tulong. Makasama din ko sa paglingap dito sa Bumaka. Ang bukol na ito daw po, sabi po sa akin ng doktor, pwede pa daw naman po siyang matanggal. Kaya nga lamang po talaga pong sa hirap po ng aming buhay. Wala po kami sapat na pampaopera po sa kanya. Kaya hindi ko na po siya naibalik po ulit sa hospital sa Quezon City po sa S. Avenue Medical Center. Ako po'y nananawagan po na sa mga tao kung may malinis po na kalooban, nawa po kami matulungan po na para po maoperahan yung aking anak. Yun lamang po ang aking kahilingan. So next month, dito ulit kami para madala natin sa medical Center po. center. Opo. Sa ano yun? Isabin niyo ba ito? Opo, S. Avenue. Isabin niyo. Opo. So mga kalingap, by April, punta kami ng Manila. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi, sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Lingap sa mahihirap. Magandang araw po mga kalingap. Muli po ang ibang lingkod, Val Santos Matubang. Tayo po nasa Gumaca, Quezon, mga kalingap. Gumaca, Quezon. Yan. At ngayon po, punta kami doon sa contact ni Aljos. Sa Ritz Palco. Yung bata daw po mayroong may bukol po sa loob. At siyempre mga kalingap, sa rin po pamilyang mahirap. Doon na kami at bibili kami ng bigas at grocery. Vanessa, dito sa Bumaka na yung mga napabahayan dito sa Ang Ang dami dami na din napabahayan dito. Tsaka mga natutungan, matanda, mga bata. Tsaka alam mo, mamaya, pupunta tayo dun sa batang may bukol. Bibigyan natin yun ng grocery tsaka patas para sa panggamit niya. Ay, nakakawa pa yung sitwasyon. maganda din na matulungan. Pagkata na kasawa. Kaya mamaya pupuntahan natin. Bibigyan ng grocery. Ang dami din na palang napapahayan dito ang kalimutan. Tapos, nung unang pagsama ko, sinama ako sa pag-vlog. Ayun, may mga tinulungan sila. Tapos, pinutan nga namin
mga napabahayan din na kuyapan. Kaya ako gustong sumama dito para malaman ko din Oo, tsaka enjoy mo din pagka. mga taong kailangan din ng tulong. Makasama din ako sa paglingap dito sa Gumaka. Eh, ano talaga, pag sumama ka talagang enjoy ka din. Hindi ka lang tutulungan ko rin yung sarili mo. Natutulungan mo din na ako. Nag-iisip mo isip mo, mailibang mo pa. Hindi na may lantikpan pala sa Gumaka. Nakarating din pala sa Gumaka ang Kalingap para tumulong. Saka maghanap, maglipot para may mga katulungan pa dito. Mga senior citizen, kabataan, halos lahat, walang pinipiling tutulungan ang Kalingap. Halos lahat naman tinutulungan nila. Lahat halos na lugar nilang ng Kalingap. Pinupunta. Kaya mamaya, gusto ko din makakilala yung batang yun. Ako din. Kung sino man ang magulang mo, gusto ko mabigyan ng advice na panalangin lang sila na magagamot yung batang yun. Kasi ngayon, dito na ang Kalingap para matulungan sila. Naniwala ako sa Panginoon na magagamot ang batang yun. At gagamitin ulit ang Kalingap para matulungan. Ayun po mga kalingap, nandito na po kami sa Gumaka, na sentro na po ng Gumaka. Nandito kami sa Gumaka. Saan po ba kayo? Ano po? Yeah, we already have fun. Yes.
Magandang araw po. Ako po si Aldis Eagle TV po, mga kalingap. Andito po tayo ngayon sa Barangay San Vicente po sa bayan ng Bumaca. At mayroon pong naglapit sa atin sa isang bata po na mayroon pong bukol sa mukha. At inilapit po sa atin ng isang concerned citizen, kaya pupuntahan po natin ngayon, mga kalingap. Tayo po at puntahan na po natin si Aljen. Harapin niyo, punta natin yung batang inilapit sa akin dito. Tingnan natin kung ano yung kalagayan niya, no? Tara. Para din kita ko din kung ano nga po talaga yung Oo, tingnan natin. Kasi sa video pa lang na pinakita sa akin, talagang kawawa po. Yung kawawa yung mukha, ano niya, itsura niya. May Sino bukol lang daw. po nag-aalaga. Naalagaan daw siya ng mama niya. Kaya yung mama niya hindi na nakakapagtrabaho kasi. Niel, tingnan natin. Kawawa naman at yung nanay niya hindi na nakakapagtrabaho kasi siya nag-aalaga sa bata. Opo, para ito din may diapers. Ibigay din Dalhan sa natin bata. ng gatas. At saka, ito may dala tayong gatas at saka mga kunting biskit. Ano po naman yung sitwasyon ng bahay niya? Ano, giba-giba na din. Parang ito na yung bahay. Parang ito yung bahay na ano. I-recommend sa akin ang ito. Ayun, Ano daw, tabing release daw. tanong tayo. Dito po at. Oo. Ito na yata, Pingil. Tao po. Ay, ayun. Ito na siya. Ayan, ate, magandang tanghali po. Hali po. Ito siya, Pingil. Oh. Kumusta po kayo? Hello. Kadalahin ko nga lang po, inihatid ko lang po sa lupi si mama sa dialysis. Ay, dinayali. Po ngayon po, schedule niya alas. Magandang hapon din po. Ayan, magandang hapon, ate. Magandang hapon po. Ayan. Ayan, Kuya Bal. Kumusta po, ate, si yung baby? Ay, ito po, okay nga po. Ay, ngayon po ay, iniwan ko nga po dahil Inihatid ko po yan? muna. Ano po yan, ate, nasa ulo niya? nagkameron po muna pigsa. Ay, nagkapigsa. Bakit po? Opo, ay sa ulo po nilagyan. Ay di ngayon po ay nilagyan ko po nung gasa. Kaya po, inanahan ko po. Ate, Singaw bakit po siguro. siya parang may tali po siya sa ulo? Ito po. Eh para po hindi po madaganan po yung kanyang mata para po siya ay makagalaw. Opo. Yung bukol po, parang hindi po pumunta sa kabila. Opo, sa mata po. Para Ah. po siya ay makakabangon-bangon din po siya. Ilang taon na po yan? Ilang taon na po ating baby niyo? 12 taon na po. 12 years old na siya. Opo. Ilang taon na po siyang ganyan may bukol? Inborn po siya. Ay, ibig sabihin po, 12 years old na po siyang may ganito po. Ano po yan, ate? Lumalaki pa yung bukol? Eh, hindi naman na po siya lumalaki. Gawa po ng... Naoperahan na po siya ng isang beses. Nalagyan na po siya ng shell. Bakit siya namiiyak? Wala po. Ayaw po na po niya nag... Baby, kumusta na ikaw, baby? Kumusta ka na daw? Kumusta na ikaw? Kumusta na ikaw na? Andali. Hindi siya nakakapagsilta, ate. Hindi po. Pagagayangan lang po siya. Hindi rin po siya nakakalakad. Ano po, pag itinayo naman po siya, dahan-dahan lamang po siya. Pag inaalalayan po, nakakalakad naman po siya. Nakakahap. Na mag-isa. Opo. Kahawakan. Sino po ang nag-aalaga po niya? Ako po, o kaya po itong aking asawa. Hindi na po kayo nakakapagtrabaho. Hindi na po. Mula po nung inianak ko po siya, 12 years na po ako, hindi po ako nakapagtrabaho na po ng electronics. Hindi na po ako nakabalik. Opo. Ano pong trabaho niyo po dati? Electronics po, 10 taon po ako nagtatrabaho dati sa electronics. Tapos nung inianak ko na nga po siya, ganito, hindi na po ako nakabalik. Ibig sabihin natin, nung pinagbubuntis niyo yan, kaya gano'n? Opo, nasa trabaho po ako, nasa electronics po ako nagtatrabaho. Paano po kayo ate nabubuhay? Ganyan, nag-aalaga po kayo sa anak niyo? Ay di yung asawa ko po ay marunong naman po siya mag-welder, minsan po sa dagat, sa bundok po, kung ano po yung available na trabaho. Pero wala naman po siya permanent na trabaho. Paano po yung pagkain po ninyo? Ay di, pag po yung aking asawa ay nakakaano po, wala, may extra naman po dyan. Yun po yung inaano po namin. Sa panahon po ngayon talaga, hirap po kami dahil yung nanay ko po na dialysis pa po. Dinala ko po sa QMC, wala rin naman po ibang mag-intindi kundi ako lamang po. Sa mama niyo po? Opo, kaya po yung asawa ko naiwan din po dito para po siya po yung mag-alaga sa aking anak. Eh di hindi po pala siya naiiwanan. Hindi po naiwanan yung aking anak mag-isa po. Dahil hindi po siya naman marunong magsubo po ng pagkain niya. Tapos kaya po siya lagi pa pong nakadiaper. Dahil di po siya nagasalta. Hindi po namin alam kung dudumi po siya o Si Ginalyn Velasco po. Nakatira po dito sa Barangay San Vicente, Gumaca, Quezon. At
Ako po dati po ay nagtatrabaho po sa electronics. Hindi ko naman po alam na ako po ay buntis. Ngayon po, nang manganak na po ako, ganito na po yung itsura ng aking anak. Sabi po sa akin ng doktor, siya daw po ay naanuhan daw po ng radiation. Kaya daw po ganito yung kanyang may damage daw po. Hindi na po ako nakabalik sa trabaho sa electronics dahil po wala pong mag-aalaga sa aking anak. At siya na lamang po yung inintindi ko. Ang aking pong anak ay 3. Yung isa po ay nag-aaral po. At yung isa naman po, yung panganay ko ay nagtatrabaho po. At dahil para po makatulong din po sa pambiling gamot ng lola, minsan po nagbibigay po sa akin pambili pong diaper. Siyempre hindi rin naman po kalakihan yung kanyang kita. At dahil nagbabayad din naman po siya ng bahay sa Batangas. Yan po. Kaya hindi ko na po siya nadala po sa sa isabi niyo po siya unang inoperahan. 5 buwan pa lang po siya nung inoperahan nun. Ang sabi po sa amin dati po ay may kasama pong hydrocephalus, pero po ang sabi po ng doktor ay hiccup meningocele with hydrocephalus po, para pong ganun. Ang bukol na ito daw po, sabi po sa akin ng doktor, pwede pa daw naman po siyang matanggal. Kaya nga lamang po talaga pong sa hirap po ng aming buhay, wala po kami sapat na pampaopera po sa kanya. Kaya hindi ko na po siya naibalik po ulit sa hospital sa Quezon City po sa S. Avenue Medical Center. Ako po ay nananawagan po na sa mga tao kung may malinis po na kalooban, nawa po kami matulungan po na para po maoperahan yung aking anak. Yun lamang po ang aking kahilingan. Ewan pa. Ito, Totoy, para sa iyo. Diaper mo yan para may magamit ka. Saka gatas mo para yan sa umaga. Unti-unti kain para may laman ka. Ay, maraming pong salamat sa inyo. Maraming pong salamat. Ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Aguila Vlogs po. At sa mga Kalingap Rabs po. At sa mga po iba pa pong mga kasamahan po. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Ito po, bigas niyo po. Ate, ano po, masasabi ko lang po sa kalagayan ng anak mo, lang po, magpakatatag ka lang po. Ikaw po ang magiging lakas niya, alagaan mo po siya ng mabuti. Kasi 12 years old na po siya, nakaya mo po siya ng 12 na taon, naalagaan mo po siya. Lakasan mo pa po ang loob mo, makaya mo pa po siya ng daang-daang taon pa para mabuhay siya ng dahil sa'yo, alagaan mo lang po siya. Kaya niyo po yan. Maraming salamat po. Tatagan mo lang po ang loob. Maraming po salamat sa inyo. Nandito po ang Team Kalinga para tulungan po ang anak mo. Sana po may mga bukal din po sa loob. Ako na po ang nananawagan. Kaming dalawa po ni Nanay, mga Kalingap, na tulungan po ang batang ito na maoperahan. Ang tanging hiling po ni Nanay na matulungan ang kanyang anak para din po yun sa kabutihan ng bata. Maraming salamat po kung sakali man pong may paabot ng tulong sa kanya. Na kanina po na unang tingin ko lang po sa kanya na sana po magamot siya. Yun po ang unang naisip ko. Kasi yun naman po talaga dapat eh. Kasi sa ganyang edad dapat naglalaro ang bata. Sana po magamot po siya. Basta Nay, ipagdasal mo lang po sa Panginoon araw o gabi man na sana
lakasan ng bata ang loob niya, lakasan mo po ang loob niyong mag-asawa na alagaan niyo pa po. Huwag po kayong magsawang alagaan yung anak niyo. Ito, totoo. Kasi balang araw po, Ito, totoo. magagamot din po siya. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Lakas ng loob lang po, saka take positive po, saka nandyan po ang Panginoon, di po kayo hahayaang mababayaan. Maraming salamat po sa inyo. Dasal lang po, Nay. Maraming po salamat. Ayun po, Nay. May tanong po ako sa inyo. Kung sakali man po may magpaabot po ng tulong, mga ilan po mga gastos sa pa-opera po sa kanya? Sabi po sa akin po, doon sa, sa Quezon City po, may medyo daw po may kalakihang halaga. Hindi ko naman po natanong kung magkano daw po talaga yung eksakto kong halaga para po sa kanyang operasyon. Yun lamang po. Dahil para po sinabi po sa akin ng doktor noon, mayroon daw pong plastic daw po na ilalagay daw po doon sa butas dahil hindi nga daw po hindi daw po nagdikit. Kaya daw po yung tubig ay lumalabas. Para daw po yung plastic na daw po na yun ay parang yun daw po yung kakapitan ng mga laman po. Yun lang po yung paliwanag po sa akin ng doktor. Talaga pong malaki pong gagastusin sa pag-opera po. Opo. Pero po, yun nga po, idasal nyo na lang po na sana po may magpaabot ng tulong sa inyo. Kaya syempre po, ipagdadasal din naman po namin. Maraming salamat po sa inyo. Tatulakasan nyo lang po loob niyo. Talaga Para pong po sa ako po ay nagtitinda nga po ako ng mga kakanin para rin po extra rin po at pambili po ng diaper. Kaya po, salamat. 3 po na mga lalaki. Ilan po ang 3 po mga lalaki ang alam aking po anak. pala lalaki? Opo. Bunso po siya. Siya po yung bunso, kaya po hindi na po ako nakapagtrabaho ulit. Nung inianak ko po siya. Opo. Pero nakakapagsalita naman po siya na. Yung lamang po siya, pagdididi po siya, yun lang po. Tapos mama, yun lang po. Ang kanyang Wala naiimik. pong iba. Oo. Tapos iimikin po niya pag sinagugutom na, nin. Yun lang po. Kakain daw po siya. Big po yung laman po ng bukol niya. So, Nay, ano pong laman ng bukol niya po? Tubig po. Tubig po siya. Malinaw po siya para po siyang mineral water po yung laman nung itinis po siya dun sa Quezon City. Ni laboratory po yung kanyang tubig po ay kinuhaan po yan. Kaya po may ganito po siya. Nilagyan ko po Para hindi nito po may- para po hindi po matakpan po yung mata niya. Dahil po pag hindi ko po nilagyan ng tape, doon lang po siya. Kung saan lang po siya bumaling, doon lang po siya. Kaya po namumula po yung mata niya. Malaki po na yan. Hindi na po mula po nung siya ay naoperahan. Na po siya, nag-lit na po siya ng ganyan. Dati po kasi laki ng ulo niya. Malaki po dati. Opo, lumaki po siya. Pero nung inianak ko po siya, maliit lang po siya. Para lang po siyang nonal po. Ganun. Tapos po kada buwan po, nalaki po. Hanggang po sa bago siya operahan, lumaki po ng ganito kalaki sa ulo niya. Pero po mula nun, ganyan na lang po siya. Hindi na po siya nalaki. May mga ininom din po siyang vitamins. Binibilahan ko na lang po ng multivitamins po katulad po ng ascorbic acid po. Yun na lang po yung pinapainom ko sa kanya at saka po saline. Dahil minsan po siya talaga po ang sakit niya lagi ay may sipon po. Hindi po siya nawawala ng sipon, pabalik-balik lang po siya sa sipon. Sipon lagi, cute ubo, yun lang po ang nagiging sakit niya lang lagi. Nakakaawa naman po talaga yun. Mamaya na. Ang kalat. Ano po na yung pangalan niya? Ako po si Ginalyn Velasco po. Gina. Velasco po. Asan po ngayon yung isa niyo po? Yung isa Napasok po grade 9 po. sige. Opo, pumasok na po sa school. Siyempre po, isa pa po yun sa iniisip niya sa pag-aaral. Opo. Kaya po, panalangin niyo na lang po na gumaling na po si Totoy. Opo.
Annalyn, nabanggit niyo po yung tungkol doon sa mama niyo na dinadialysis din po. Meron po Opo. tayo ditong para kay nanay na po, kunting tulong po namin ate. Opo. Ang dagdag po doon sa inyong paggamot kay nanay. Kumusta po Opo. si nanay? Nandun po siya, iniwanan ko nga po siya dun sa dialysis po sa Magsaysay Lopez Center po. Mamaya ko na lang po babalikan bago po mag alas 4. Iniwan niyo po. Sino po nagbabantay? Binano ko na lang po dun sa nurse po. Ganun naman po pag isinasalang babantayan ko lamang po siya ng mga 5 oras po siyang nakasalang dun sa dialysis. Pasensyahan niyo na po yun ate, yung aming kunting nakayanan. No? Opo, maraming Magpapasalamat po salamat po. tayo kay Ma'am A. Aguila Vlogs. Kanya din po galing yung 2K para po kay nanay. Tulong natin konti dun sa kanyang dialysis. Opo. Ate, thank you talaga. At Opo. maraming salamat at kami ay kinontak nyo. Napakalaking karangalan sa amin na na-appreciate nyo yung aming mga tulong. No? Opo. Thank you ate ha. Agragaan mo maigi si Aljane. Opo. Kasi talagang pagdating po sa bata ay talagang Yung mga gat na. mahina po talaga yung po sa bata. Kaya, Opo. kaya nung may nagpadala sa akin ng video ni Aljane, talagang, di ba, ako dito, talagang sabi ko sa inyo, wala akong pera nung hawak. Nung pumunta ako dito, pero pinilit kong mapuntahan at makita yung kalagayan niya. Kasi nung pinadala niya sa akin yung video, naawa talaga ako sa kanya. Kasi sa edad niya na 12, dapat ay naglalaro siya. Tapos normal siyang nag-aaral. Pero dahil nga sa kalagayan niya, kaya doon po talaga nahulog yung loob ko. Kahit napupunta ako dito na wala akong maiabot sa inyo, talagang gusto kong nakikita ko siya lagi. Kasi talagang nagdadasal ako na one time mayroong tumulong sa atin na maipagamot siya. Opo. Kaya maraming salamat po talaga dun sa mga tumugon sa atin. Kila Kuya Bal na pinuntahan tayo para matulungan si Aljane. Kaya maraming talagang salamat na may Team Kalingap na tumutulong sa ating mga kababayan. Talagang kung kami lang ay wala po kami magagawa kung dito po sa tulong ninyo sa amin na mga maliliit na charity vlogger para po matulungan din po yung mga nararating naming lugar. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaking tulong po ng mga ina-extend yung blessing para po sa ating mga kababayan. Ayan, ate, wag lang tayo magsasawa na magdasal na sana ay tugunin ni Lord at ng mga taong makakarinig, mahipo ni Lord pa para madala natin at maoperahan uli si Aljane para maging komportable na siya sa kalagayan niya. No? Kasi sabi mo nga, mayroon pang paraan para makalakad siya pagka natanggal yung bukol sa noo niya. Opo. Di ba pag natanggal yan, pwede pa siyang yung Massage. Opo, para makakalakad siya ng normal. Opo. Kasi parang ang tinitingnan ko ito ate pag pupunta ako dito, itong tubo na ito na connect sa ihian niya, di ba? Opo. Baka iyon yung pumipigil sa kanya para hindi siya makalakad. Baka nga po. Kaya sana po mga kalingap, tulungan niyo po kami na mapaoperahan po si Aljane at matanggal po yung bukol sa kanyang noo para maging normal na po siya nakakilos sa kanyang kalagayan. Opo. Kaya tatanawin po namin napakalaking utang na loob po yung tulong na ibibigay niyo po sa amin, sa tulong po kila Ate Jenalyn para po kay Aljane. Kasi po talaga ngayon sa kalagayan po nila, nung pupunta po ako dito parang naduduro po talaga yung puso ko kasi si nanay nadadatnan ko po dito may butas din po siya sa liig. Wala lang po siya ngayon. Opo. Kaya yung kalbar, yung daladala ni Ate Jenalyn ay talagang ramdam na ramdam natin yung hirap. Kasi may anak siya tapos yung nanay niya ay ganun din alagain din dahil yung butas niya sa liig, di ba? Yung pumunta po ako dito kasi ay nung nadatnan ko si nanay, yung may butas sa liig, nung nakita ako umiyak din. Kaya lang wala po talaga akong daladalang pera, magkano lang pamerienda lang po talaga yung abot ko sa kanila. Kaya sabi ko, mag-pray tayo para may tuin si Lord na makatulong sa atin dito sa kalagayan nilang pamilya ni Ate Jenalyn. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo na nag-i-extend po ng blessing para sa ating mga kababayan na mahihirap. Saglit lang po yan. Saglit lang po, babalik din po yun. Tapos papabalikin ka po uli nila. Schedule po lang lagi. Huwag mga gatnak. Wala ka bang contact dun sa doktor na nag-opera Wala sa kanya po. dati? Wala po. Kasi sa East Avenue lang kasi yan na sa mga children's. Opo. Kumbaga po, ang punta po agad namin nun pag kami po ay pupunta dun ay sa OPD po. OPD po. talaga. Sa bali ate sa next month, Opo. madala natin sa medical, S Avenue Medical Center. Medical Center. Opo. Para ma-check up muna Opo. kung dapat operahan. Opo. Mga ilang days kaya bago hindi matagal. Hindi na. Saglit lang yun. Saglit lang po mo siguro, sir. Pag po siya yung
ano po doon, na-check up po siya, tapos po sila po yung magbibigay kung kailan po ulit siya ibabalik. Okay. So, Opo. uoperahan o hindi, no? Opo. So next month, dito ulit kami para madala natin sa medical Center po. center. Opo. Saan yun? East Avenue ba ito? Opo, S Avenue. East Avenue. Opo. So mga kalingap, by April, punta kami ng Manila. Sama si ate. Opo. Para ilang buwan yung hindi na-check up, ilang buwan? Matagal na po, di na po. Taon? Mabalik. Opo, taon na po. Dahil dinala ko po siya doon ay 5 months pa lang po ito. Tapos lumabas po kami sa hospital ay 7 months na po siya. Hindi ko na po siya naibalik ko doon. Ilang matagal na rin yan. Ilang taon Opo, na 5 months pa lang po siya nung inoperahan yan. Hindi po. mo na naibalik. Hindi ko na po naibalik. Dahil wala nga po kami sapat po na pera po. Kaya iba ng doktor doon. Ang opera niya. Eh, ano naman po yun po. May Ay, record doon. Opo, may record po. Parang ang punta po yata po namin ay neurosurgeon na po. Neurosurgeon po kami. Yung parang yun po yung sinabi nila. So alamin natin kung operahan at kung magkanong operasyon. Kung may purpose ka naman, at least makakabawas po. Opo. Mental health. Opo. So, yun na lang siguro ang aming pwedeng gawin para madala natin sa ma-check up yung anak ninyo. Ano po? Opo. Kasi, Maraming pong salamat. bawa yung anak mo ate yan. Opo. 12 years old na pala yan. Opo, 12 years old na po siya. Noong December 12 po. Salamat po. Ayan, ate, magpapaalam na kami. Pagpasensya nyo na po. May dala Opo. tayong dalawang gatas. May Opo. dala tayong gatas. Tsaka diaper ni Aljen, no? Opo. Ang ilang araw niya na itong diaper natin. 50 plus yata yan. Tapos mayroon po tayo ditong bigas. And yung perang 2,000, no? Opo. Para pantulong kay nanay. Opo. Kaya maraming salamat talaga. Ayan, kami po ay uuwi na at mayroon pa po tayong mga pupuntahan nila Kuya Bal at marami pa po siyang pupuntahan. Opo. Maraming salamat po talaga kay Kuya Bal at Maraming natulungan po sila Ate Jenaline sa kanilang kalagayan at sa kanila pong kahilingan na mapa-opera po si Aljen. Maraming salamat po sa Team Kalingap at sa mga sponsor po na walang sabang sumusuporta po sa ating mga adikain dito. Ayan, at ate, babalik na lang kami next month Opo. sa Abril. Opo. Para pa-check up natin uli si Aljen. Ate, mag-pray tayo na maraming hipuin si Lord, no, para ipa-opera natin agad si Aljen dyan sa kanyang bukol. Huwag tayong magsasawang mag-pray. Kasi walang imposible kay Lord sa pagka tayo ay humiling ng taos sa ating puso. Opo. Maraming pong salamat sa inyo. At saka sa Kalingap Rab po, maraming pong salamat sa mga sponsor po. Yun na po. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.